Babayad muna tayo ng travel tax. 1,620. Ganda ng Clark Airport, no? Very nice. Mga 10 minutes yata ako sa immigration, which is the longest time I have to spend since I remembered. Kwento ko na lang mamaya. Pero tapos na ako, finally. Tara. Let's go to my gate. It's gate 11. J526. So, yan ang flight natin. 9:40. Gate 11. And it's 7:30. So, may time pa kumain. Libutin muna natin yung mga options. Most likely, mahal yung mga nandito. Sana magtayo na sila ng Jollibee rito. Jollibee? Jollibee lang yung hinanap. Nakakaloka naman. Patingin nga yung rice meal niya. Po. May ice and soup na po. Ito. Kasya kaya sa akin to? Yes, ma'am. Ganyan. Opo. 1 cup of rice. Yes, ma'am. Okay. Sige, ano na lang? Beef bulgogi na lang. For payment, ma'am, only cash lang po. Okay na po. Oo, cash. Sige. Tapos isang beef. Ayan, may kasama palang iced tea. Oh, ayan. Oh. Pero humingi na rin ako ng service water. Dahil si ate mo ay mahilig sa tubig. Ayan. Salamat kay ate. Thank you, ate. Masarap naman, matamis. Ate, may hot sauce ba kayo? Kahit chili flakes kung meron. Or cayenne. Ayan, thank you. Ano to? Chili oil? Opo. Okay. Mas gusto ko to, chili oil. Ayan, for the chili oil. Dahil ang lola nyo mahilig sa chili oil. At sa maanghang. May show. Okay, I'm done eating. So, in about 20 minutes, magbo-board na kami. At dahil marami akong ininom na tubig, hahanap muna ako ng CR. Saan bang CR dito? Na-realize ko lang na nandun na ako sa Grab na nakalimutan ko yung rubber shoes ko. So, bahala na lang sa lakaran kasi I forgot my rubber shoes. Ayan, tapos na ako mag-CR. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung artwork na nakita ko dito sa airport. Ang ganda. Ang ganda, oh. Tingnan nyo, may texture pa. Parang panel, kahoy. Upo na lang muna tayo somewhere else. Para yung story time ko sa inyo yung nangyari kanina. Cebu Pacific on Flight 5J526 bound for Taipei is calling the attention of the passenger named Miss Judith Bualan Garduque. Miss Garduque Judith Bualan. If you are around, kindly approach all agent inside gate number 11. Hoy, Judith, nasaan ka na?
Ba't kanila hinahanap? Anong nangyari? Okay, sana naririnig niyo ako. Nako-conscious ako. Ayoko masyadong lakasan yung boses ko. So, ito yung nangyari. Nung papasok na ako dun sa immigration desk, yung mga window, nakakalito kasi may nakalagay dun sa, may paskil, diba? Foreign passport, Philippine passport. So, syempre, papunta ako dun sa Philippine passport. Tapos, nung papunta na ako sa Philippine passport, may kumakaway na immigration officer doon. Medyo bata siya, siguro mga 25 to 30. Tapos, dun sa foreign passport, biglang may kumakaway na matanda-tandang officer. Yung pagkakaway pa niya, like, ganon. Like, ganon siya ng ganon. So, parang doon na ako nagpunta kasi parang namimilit siya. And also, he was closer to me. Okay, naalala ko talaga yung pangalan ng immigration officer na to kasi hindi ko makakalimutan. First time kong na-question ng ganong katagal during a solo travel. Dati parang less than 2 minutes tapos na ako sa immigration. First time kong tumagal ng feeling ko 10 minutes yun. Kasi ang dami niyang tanong, as in more than 10. Kinakabahan ba ako during the questioning? Hindi talaga. It's more of parang, ba't ang daming tanong nito? Ano kayang trip niya? Yung ganon. So anyway, ang ginawa ko, binigay ko yung dalawang passport ko, yung luma at saka yung bago. Yung bago kasi yun yung may 10 years. Tapos, wala pang tatak yun, fresh na fresh. And then, binuksan niya. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, Taiwan po. May kasama ka? Wala. Hindi mo siya kasama? Hindi po. Indicating yung katabi kong girl. Anong gagawin mo sa Taiwan? Sabi ko, mamamasyal po. Hindi naman ako nakasimangot nun. More on, parang, ganun lang. Tapos, sabi niya, kailan ang balik mo? Sabi ko, October 4 po. And then, ano pa ba yung tinanong niya? Sabi niya, first time mo mag-abroad? Kasi nga, di ba, walang tatak yung passport ko na isa. And yun yung yun yung una niyang binuksan. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, kailan ka huling nag-abroad? Sabi ko, 2013. Actually, hindi ko talaga maalala if it's 2013 or 2012 kasi when I went abroad before, minsan nagsistay ako ng 2 to 3 weeks. So, kung umalis man ako ng 2012, baka 2013 na ako bumalik or umuwi ng Pilipinas, ganon. So, anyway, sabi niya, saan ka nagpunta? Sabi ko, Hong Kong or Macau po. Pero actually, unsure din ako. Hindi ko na talaga maalala, girl. Kasi ang tagal na nun, isang dekada na, 2023 na. Hindi ko rin naman inisip na i-review. Kasi inisip ko, nasa system naman nila yun, diba? So anyway, sabi niya, sure ka pang 2013? Sure kang nag-Macau ka? Sabi ko, sir, hindi ko na po talaga naalala kasi ang tagal na. Sabi niya, oo nga, bakit ang tagal mong hindi bumiyahe? 10 years na. Tapos ang sinagot ko lang, nag-iba po kasi ako ng priorities. Sabi niya, buti mamamasyal ka na ngayon. Sabi niya, buti mag-abroad ka na ngayon. Sabi ko, oo nga po, para makapasyal. Basta yung parang, hindi naman masyadong mahaba yung mga sagot ko. Yung sakto lang sa tanong niya. Sabi niya, may trabaho ka ba? Meron po. Anong work mo? Dito, feeling ko dito ako nagkamali. I should have said, ano ba yung tanong niya? Anong work mo? Or, hindi, sabi niya, saan ka nag-work? Ang sinabi ko po, remote po ako at saka hybrid. Kasi iniisip ko location. But he probably meant, ano yung company? Pero ang sinagot ko nga, remote at hybrid. Sabi niya, anong remote at hybrid? Sabi ko, wala pa kaming physical office. So, nag-work ako sa bahay. Pero pag may event kami, bumabiyahe ako. Kasi nga yung company ko may mga events all over the Philippines. So sometimes I am in Cebu or Palawan or Davao, ganyan, no? Sabi niya, okay. Sabi niya, may ID ka? Sabi ko, wala po sir, hindi ko dinala. Tapos, may COE ka?
So, pinakita ko yung screenshot ng COE sa kanya. As in, zoom pa niya yung telepono ko. Binasa pa niya ng maayos talaga. And guys, in between ng mga questions niya, tumitingin siya sa monitor niya. As in, may mga pause na medyo awkward. Hindi ko alam kung titingin ba ako sa kanya or titingin ako sa kabila. Ay, wait, may announcement. To all departing guests on Cebu Pacific Flight 5J526 bound to Taipei, please be informed that your assigned aircraft has just arrived. Boarding will start as soon as all the ground servicing of your assigned aircraft is completed. May we request all guests to stay inside gate number 11 and stand by for your flight's boarding announcement. Hindi na lang tayo pupunta dun inside gate 11 dahil pwede naman dito. Hindi naman nila isasara yan. So, ayan, malapit na yung plane natin. 9:40 pa naman talaga yung departure. Asan na ba ako sa kwento? Yung COE ko, diba? Zoom niya. Tapos sabi niya, kinonfirm niya yung position ko. Sabi niya, ikaw yan sa Pilipinas? Yan ang posisyon mo sa Pilipinas? Sabi ko, opo. Sabi ko, tapos sabi niya, sinong pumirma ng COE mo? Sabi ko, yung CEO namin. Sabi niya ganun. Kaya lang screenshot to sabi niya, saan pinadala to sa'yo? Sabi ko sa email po. Patingin nga. So, chinek ko pa yung work email ko. Tapos, pagka-check ko ng work email ko, inisip ko pa habang ginagalaw ko yung phone ko, should I open the attachment or not? Hindi, ginawa ko sa kanya, inabot ko na lang yung email ko. Yung dun naman mismo sa email na yung binuksan ko na. Tapos, sabi ko, sir, ikaw na lang magbukas ng attachment. Girl, chinek-check pa niya, zoom pa niya yung screen talaga. Tinitignan niya kung valid work email ba, ganyan. After niya ma-check yung COE ko, tapos, tingin na naman siya sa monitor niya, tingin siya, inayos na yung camera. Nung inayos yung camera, ako naman, nag-smile na ako. 'Di ba? Feeling. Pero wala nangyari. Yung nag-check lang siya ng monitor niya ulit. Sa loob ko lang yan naman, no? Tapos, girl, ang dami ng lumipas sa tabi ko. Yung nasa right ko, parang 3 na silang natapos. Yung sa kaliwa ko, siguro 2 na silang natapos. Ang tagal ko talaga. Tapos sabi niya, so, mamamasyal ka sa Taiwan? Sabi ko, opo. Tapos binuklit niya yung passport ko, tinignan niya ulit. Di ba wala nga tatak yun kasi bago yung passport. Tapos parang nagdadalong isip pa siya, yung ginaganon-ganon niya yung pages. Ako naman, di ako kinakabahan. It's more of, ano kayang trip nito ni Kuya? Bakit ang tagal niyang magtanong sa akin? And then, eventually, kinatakan na rin niya yung passport. Tapos, pinatingin niya ako sa camera. Tapos sabi niya, sige ma'am, salamat. Sabi ko, thank you po. Tapos, kapag pasok mo sa Clark, kakaliwa ka, doon sa papasok ng mga lounges, yung may mga restaurant, meron na naman isang immigration officer doon. Hindi siya second interview parang nakaano lang siya, nakaposte siya sa entryway. Hindi naman siya opisina nakaposte siya sa entryway. Chinek lang niya yung passport kung may tatak. Tapos sabi niya, mamamasyal ka sa Taiwan? Sabi ko, opo. Kailan balik mo? So, sinabi ko yung date. Okay, ma'am, thank you. Thank you, sabi kong ganun. Tapos yun na yung video na nakita nyo, na sabi ko, nakakaloka naman yung IO na napunta sa akin. Kasi ang tagal, guys. Ang tagal. Like, iniisip ko, offload ba ako? For the first time in my life, wala experience offloading. Buti naman hindi. And, ayan na, I'm early. Tapos, kukwento ko lang, nakakatawa kanina. Dumating yata ako ng airport, 7 o'clock p.m. na. Ang departure ko, 9:40 p.m. Diba? Kakaloka. Kasi hindi ko in-anticipate na mayroon nga palang isang spot on the way to Clark Airport na sobrang traffic. Buti na lang, yung Grab na sinakyan ko, meron siyang sticker na papasok doon sa isang village. So, okay na. So, yun lang. Shinare ko lang. Ayan, kausap ko si Bri. Thank you.
changing of seat is not available as of the moment, and later on in flight you may change your seat again. Thank you. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is on due to turbulence. We require everyone to remain seated and fasten your seatbelt securely. Guests inside the lavatories must return to their seats. Hi. You can just get a code over there with the iPad. Oh, okay. Thank you. Scan the code. Ano ba? Wow! Did I win? Nanalo ba ako? Ay, kala ko nanalo ako. Hindi pa pala. Eh, did I win? Oh, I won! Thank you. Have a nice trip. Ayun na siya. So, I don't have to buy, ano na, hindi ko na kailangan bumili ng Easy Card kasi andito na siya. Yan yung card. Ito na yung Easy Card ko. May Watson's voucher pa. And then this is my Easy Card na. So, hindi ko na rin kailangan pumunta ng 7-Eleven. Sasakay na kaagad ako ng bus kasi nandito na yung Easy Card ko. Oh my gosh! I'm so happy. There. This is it. Pansit. Ito na yung ating NTV. Alright. Hi, are you open? Are you open? How many days? 5 days. 5 days. We have this one. Unlimited data and no speed reduce. Okay. Is that the cheapest? If you want the might be the limited data, there will be this one, but 300. Can I buy this? Yeah, sure. Okay. Passport, please. So, 300 NT. Yan, sakto. Magkakaroon na rin ako ng barya. Oh. You need my passport? Yes. Okay. And my phone? This one is just regular speed. Regular speed? Yeah, I'm okay with that. Name in one. Name, signature, and passport number. Thank you so much. First time here? No, I was here back in the 90s. Oh. So this is my first time in more than 20 years. A lot of things got Have changed. There was no Taipei 101 back then. Oh, really? Yeah, because it was built 2000s, right? Yeah. I think I was here 1996. Oh, Or 1996. It was a long time ago. Yeah, it was. Do we have the MRT by then? I think we do. You did? Yeah, I think we do. Did you win a lottery? Yeah, I did. You did. Oh, can I buy it with this? Oh no, No? sorry, not here. All right. But other places, it's really convenient to use. Yeah. I can use this for the bus, right? Yes, of course. Okay, that's good. And you can buy things at convenience stores like that. Just pay by the By the card. Yeah.
Okay, I just turned off the one from Philippines, Okay. and now we are consuming the data from the Taiwanese one. So just Alright. give it a try to try a new website or the YouTube, anything. Okay. And there's a phone number just in case you probably would need it. Yep, it's working. Oo nga pala, since maaga kaming nagland. So, bukas pa yung nagbebenta ng SIM card. So, hindi ko alam kung nakamura ako or hindi. Pero 300 lang naman for 5 days. Hindi lang daw speedy, pero okay lang yun. At least meron. Bait pa ni kuya, no? Tas ang cute niya, no? Oh my gosh. Tara, bus na tayo. So, diyan ka bibili ng easy card or snacks mo. Pero dahil nanalo na ako, I don't have to. Yabang no, charot. Ito yung sasakyan mo, papuntang Taipei Main Station. May 1 AM. May 11:50. So, baka paalis na. Tara na. Exit. Hindi ko alam kung 1819 or 1819A. Pero 1819 to. 1819A 吗？没有，哦，没有车的。哦，那就啊，OK 1819而已。哦，好。 So, wala raw yung 1819A. I can understand a little bit. Konti lang, huwag niyo akong asahan. So, 1819 lang talaga ang option nyo when you get here. Ang init, guys. Parang Pinas lang, ang humid. Tingnan mo. For the pawis na ako. Tinatanong ko ni kuya kung saan ka bababa. Para ito pwesto niya yung mga luggage mo. Ay, okay. Doon na pala. Doon na lang tayo sa likod. Okay, so bukas pa ba yung station? Actually, hindi ko alam kung saan papunta. I need to look for gate M8. Mga ma, walang nakalagay. Kung paano. Saan ba yung Taipei Main Station? Ah, okay, dito. Okay. So nga, ibang building pala to. Hiwalay siya dun sa mismong station. Ayan o. So, sarado na siya. Hindi na bang pwedeng pumasok dyan? Sayang, meron sanang shortcut. Kapag makapasok sana ako sa main station. Parang may underground. Tapos, hahanapin ko yung gate M8. Tapos, malapit na lang dun yung hostel ko. Pero dahil wala, maglalakad tayo. Ito guys, yung Taipei Main Station. Ganda, ano? Kita ba yung kulay? Ayan, bawal tumawid. So, lalakad lang tayo. Hanap tayo ng tawiran. We need to get there. Tama ba itong tinatawag kong daan? Ay, wait. Ayun no, ingot. May overpass.
Shonks. Ayun yung M8, nakita ko na. Ay, kaloka, Yuri. Dahil hindi gumana si Google Maps, kailangan maging alert at vigilant. Buti na lang bago ko pa nilakad yung sa likod kanina, nakita ko na malayo. So yun, may overpass. Parang Pinas lang paggabi. Hindi naman malamig ala Baguio. Tapos mahangin. Or mahangin lang dahil gabi. Hindi ko din alam. Pwede ba mong bayaran yung taxi using the card? Hindi ko alam, no? Hindi ko chinek. Layo mga ma. Ang bango ng 7-Eleven. Ayun, mini-in, no? 480 lang, no? Hostel din yan. Dapat pala, dyan na ako nag-check-in. But anyway, we're here. Overpass. Na sana gumagana. Kaya wala naman ako nakitang pedestrian eh. Oh my gosh, done guys. Mga ma, hindi ako nag-workout. Obvious naman. Pagod. Phew. My God. Mga magandang view to ah. Oh my God. So good lola nyo. Guys, nakakaya, ang lagkit ko na. Bahala na si Batman. But we're in Taiwan. Tapos malalaman ko, pwede palang ibayad yung easy card sa taxi. Sana nag-taxi na lang pala ako. Ayan na ang Taipei Main Station. Wala nang kulay at this time. At ito na si M8. Kaloka. So, alam ko guys, na malapit na lang si Taipei Youth Hostel dito. Let's find out. Yan yung Incube, oh. 24 hours din yung reception yan. Pero mahal, so hindi ako check-in dyan. Dito rin, Park Hostel. Ito, 7-Eleven. Sarado na ba yung 7-Eleven? Bakit nasa labas sila? Police station. So, it's really safe, diba? Ayan, may mga police. Yung mga sasakyan nila, hindi lang sedan, no? Here we go. Alam ko dito na lang yun. Dito na lang siya. Ayan na, Family Mart. Pag nakita na niya yung Family Mart, dito lang sa tabi ng police station. Dito na si Taipei Youth Hostel. Ayan na, Taiwan Youth Hostel. Check ko kaya. Uy, nagbukas. Pwedeng kumain dito at this time. Bango. Kuha tayo ng merienda. Total libre naman siya. Ayan yung tea eggs guys. So, tea eggs.